Ito ang nakakalungkot na realidad sa ibang tao. Nakita nyo sa video na yung aso pa, yung naglilinis ng mga kalat ng mga tao. Samantalang ang mga tao ang mas nakikinabang sa sanlibutang ito pero wala man lang ka-concern. Nakita nyo na mas yung hayop pa yung nagmamalasakit sa sanlibutan. Tapos pag dumating ang mga climate change ay magrereklamo pa yan. Tila ba wala siyang kinalaman sa mga bagay na nangyayari. Hindi yan nalalayo sa isang buhay Kristiyano. Maraming tao akala nila pag sila ay gumagawa at nagpapatuloy pa rin sa kanilang mga kasalanan ay iniisip nila na pagpapalain sila ng Diyos. Pero pag dumating na ang problema, bigla nilang sisisihin ang Panginoon. Nakatulad ng ibang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay nagbubulag-bulagan sa kasalanan na tulad na lamang sa mga kalat na yan na hindi pinapansin ng mga tao. Na pagdating ng malalang climate change ay magmamaang-maangan, magbubulag-bulagan din yan. Nakakala mo ay hindi siya parte kung bakit nangyari ang bagay na yun. Ganon din naman pagdating sa kasalanan. Ang mga tao iniisip, lagi na lang pagsubok ang nangyayari sa kanilang buhay. Hindi nila nakikita na ang Diyos ay merong pagpaluyan. Minsan nakala nila, nag-e-expect pa rin sila ng pagpala, pero hindi nila alam ang pagpalo ng Panginoon ang darating sa kanila. Dahil bakit? Dahil sila ay patuloy na namumuhay sa kasalanan tapos magmamaang-maangan sa mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Kaya lagi ganun na lang ang kanilang nasa isip, na tila ba hindi sila papaluin ng Panginoon sa mga pinaggagawa nila. At ang nakakalungkot, Kristiyano, yung mga unbeliever ay mas okay pa ang pamumuhay kaysa sayo. Mas nakikitaan pa sila na mas magagandang patotoo kaysa sa iyong sarili. Yung tipong mas mukha pang ligtas yung unbeliever sa'yo, tapos ikaw na totoong ligtas ay mukha kang unbeliever. Hindi ba't kahiya-hiya yan, Kristiyano? Nasaan na yung tinaguri ang light of the world and salt of the earth kung ganyan pa rin ang pamumuhay mo, Kristiyano? Lumalangoy ka pa rin sa kasalanan. Mananatili ka pa rin gumagawa ng mga sanlibutang bagay. Pagkatapos tayong iligtas ng ating Panginoon, ganyan pa rin ba ang pamumuhay mo? Ikaw ay nakakapagtungayaw pa rin? Ikaw ay nangloloko pa rin ba ng iyong kapwa? Ikaw ba ay nambababae o nanlalalaki, nagsusugal, nagiinom, nagbibisyo? Yan pa rin ba ang niligtas ng ating Panginoong Jesucristo na walang kabaguhan sa buhay? Pag ganyan na ang nangyayari sa iyo, kaibigan, kapatid, magsuri ka. Dahil baka hindi ka pa talaga totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo kung patuloy kang nananatili na namumuhay sa kasalanan dahil ang totoong ligtas, ang totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, meron niyang kabaguhan. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid! How shall we that are dead to sin live any longer therein? Yan baga ang ating sasabihin na tayo ay namumuhay sa kasalanan tapos nag-e-expect tayo ng pagpapala galing sa Diyos. Sinasabi ng ating binasa na tayo na bilang totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay tayo ay mga patay na sa kasalanan na dapat ay hindi na tayo namumuhay pa dyan. Dahil ganyan ang kaisipan ng karamihan. Nakakala nila kahit na sila ay gumagawa ng kasalanan, nag-e-expect pa rin sila ng pagpapala. Pero hindi na dapat dahil tatandaan nyo, kung totoo tayong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay tayo ay mga patay na sa kasalanan. Hindi na dapat tayo namumuhay pa dyan. Hindi na dapat tayo lumalangoy pa sa kasalanan at hindi na tayo nakikiayon pa sa sanlibutang ito. At kung gusto mo talagang maranasan ng tunay na pagpapala ng ating Diyos, mamuhay ka ng may kabanalan. Mamuhay ka ng isang totoong Kristiyano. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.